Eto na nga pala yung mga kahang ikakabit ko dito kay Project Kalikasan, naka-ready ng isalpak. Yung dating halos wala nang paglagyan ng issue, malapit nang maging itsurang brand new ngayon. Kaya naman dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko para mapapogi ulit tong nabili kong napabayaan na Wave Alpha. Bali, ito na nga pala yung day 6 ng offline papogi nito ni Project Kalikasan. At ngayong araw nga pala, nagsimula nga pala ako sa pagkakabit ng engine sprocket nito dahil ikakabit ko na nga pala yung kadena. Tapos sinunod ko na nga rin palang ilagay yung pinakalock nito, pinwesto ko lang dito sa may bandang gitna. Tapos nilagay ko na nga rin pala tong dalawang maliit na tornilyo, ito nga pala yung nagsisilbing lock niyan. At para maigpitan ko nga pala yung dalawang tornilyo niyan, kinalangan ko nga pala ng flat screw tong engine sprocket para siguradong hindi umiko. Binaklas ko muna nga pala tong kaliwang side nitong rear shock para maisalpak natin yung kadena. Stock size nga lang pala yung ginamit kong sprocket tsaka kadena dahil stock lang din naman yung makina natin. Yung driver lang talaga yung kargado, mga 200cc. Kaya nang naisalpak ko na nga pala yung kadena, kinuha ko na nga pala tong mudguard para maikabit na rin natin yung rear fender. Kaya pagkatanggal ko nga pala sa packaging niyan, ipinwesto ko na nga pala yan dito sa ilalim, dito kasi yan nilalagay. Bale dito nga pala nakaduktong yung rear fender para mai-align na natin yung pagkakasakto ng gulong. Kaya nang naisalpak ko na nga pala yung mudguard, ito naman yung sunod na ikakabit natin. May pinaka-poste nga pala yung kinakabitan sa taas, pati na rin sa baba, doon lang natin ipapasok yan. Kaya nang mais na nga pala yung pagkakasalpak natin, kinuha ko na nga pala tong chain adjuster para may pantay na natin yung gulong sa fender. Kaya tinanggal ko muna yung lock nut na nakakabit, dito kasi ipapasok yan sa axle. Stainless sana yung plano kong ikabit dito, ang problema lang nung isasalpak ko na, saka ko lang nalaman na hindi pala ako nakabili. Pero okay lang din naman to, ordinary, at least bago pa rin, malinis pa rin naman tignan. Kaya nang naikabit ko na nga pala tong magkabila ang chain adjuster, saka na nga pala tayo nagsimulang maglapat ng gulong. Minsan kasi hindi rin ganun ka-accurate yung guhit sa swing arm, mas maganda pa rin talaga na actual na adjustment. Kaya noong okay na nga pala yung pagkakalapat ng gulong sa fender, ikinabit ko na nga rin pala tong lock nut nitong CNC axle. Medyo may konting arte lang talaga sa pagbubuo natin, pero siguradong kapag natapos to, pogi rin tignan. Wala naman tayong mabigat na pyesa na ikinabit dito, babawi na lang siguro tayo sa linis tignan. Kaya nang naayos ko na nga pala lahat ng dapat na ayusin dito sa ilalim, ikinabit ko na nga pala ulit tong rear shock. Buti na lang may maiilan pa ako na itabi na CNC bolt para lalong mas magandang tignan dito sa likuran. Hindi pa nga pala tayo nangangalahati ng mga pyesang isasalpak natin, pero kahit papano unti-unti nang lumalabas tong tindigan ni Kalikasan. Paniguradong napakasarap talaga sa pakiramdam, lalo na kapag na before and after na natin yung dating itsura niya versus sa itsura niya ngayon. Bali taillight nga pala yung sunod na isasalpak natin, ang problema lang hindi nga pala ako nakabili ng goma niyan. Buti na lang talaga hindi pa napupulbos yung nakakabit dito sa luma, kaya binaklas ko, ito yung gagamitin natin. Dito kasi sinasalpak yung pinakakabitan ng taillight para siguradong hindi makalog, kailangan lagyan ng goma. Dahil medyo tumigas na nga pala ng bahagya tong goma nito, kaya hindi na ganun kadaling isalpak dito sa loob ng butas. Nilagay ko na nga rin pala tong dalawang mahabang body clip, dito nga pala tinutornilyo yung taillight. Pati nga rin pala dito sa mismong lens, meron nga rin pala akong nilagay na dalawang goma dyan. Nang okay na nga pala lahat, ipinasok ko na nga pala yung wirings yan dito sa fender, tapos ikinonekta ko na yan dito sa likod. At dahil nakapagbuo na nga rin pala ako ng Honda Dream, hindi na rin bago sa akin yung ganito, medyo may pagkakapares kasi sila sa itsura. Para kompleto nga pala lahat ng nakakabit dito sa likuran, binili ako nga rin pala to ng bagong reflectorize. Kaya tinanggal ko na nga pala sa packaging, bali dito nga pala yung nilalagay sa may bandang taas. Kaya kinuha ko na nga pala yung sunod na pyesa na ikakabit natin, bali kambyuhan naman to. Dahan-dahan ko nga muna pala yung sinalpak, isinakto ko lang dun sa mga ngipin, baka kasi magkamali ako, siguradong mabubungi yan. Kaya nung nasakto ko na nga pala yung pagkakalapat, saka ko nga pala nilagay yung lock niyan sa ilalim. Bumili nga rin pala tayo ng CNC na duo ka para lang dagdag detalye, tsaka mas pogi tignan. Medyo napahigpit nga pala yung paglalagay ko nito noong nag-timing tayo, kaya ginamitan ko na nga pala ng impact para mas mabilis matanggal. Bali kinuha ko nga pala yung o-ring na nakakabit dyan, ito yung ilalagay natin dito sa ikakabit natin na CNC na duo ka. Kaya dahan-dahan ko nga palang nilapat hanggat sa mapakagat ko hanggang dulo, saka ako hinigpitan maigi. Kaya ito naman taas yung sunod na papalitan natin, binaklas ko na rin to agad. Medyo nagka-problema lang ako ng bahagya sa o-ring nito, medyo pakat na kasi, pero no choice tayo, ito muna yung gagamitin ko. Dahil sinama ko nga pala pinturahan yung crankcase bolt na nakalagay dito, magpapalit nga pala tayo ng bago. Concave type nga pala tong ipinalit ko para medyo maiba naman. Kaya isa-isa ko nga palang pinagtatanggal yung bolt na nakalagay dito, tapos saka ako sinukat para siguradong tama yung pagkakalagay. At dahil Vans concept nga pala yung ginagawa natin dito kay Project Kalikasan, magkakabit nga pala tayo ng engine sprocket cover. Hindi ko sigurado kung parehas lang ng sukat, pang Honda Wave 100 kasi itong binili ko. Halos parehas lang kasi talaga sila ng itsura, buti na lang saktong-sakto tong nabili natin. Kaya nung nailapat ko na nga pala maigi, saka ako nga pala kinabitan ng mga tornilyo yan. Kaya kinuha ko na nga pala ulit tong sunod na pyesa na ikakabit
ipapakalit natin. Bali engine cover naman to na may logo ng Honda. Yung may kulay green sana na Honda yung gusto kong ilagay rito. Ang problema lang, kakapusin sa araw. Sa Thailand pa kasi manggagaling. Masyado tuloy naging plain lang tignan dito sa may bandang kanan, pero no choice tayo kaysa naman hindi natin to kabitan ng ganito. Dahil nakumpleto ko na nga palang palitan ng crankcase bolt dun sa may kaliwa, dito naman sa may bandang kanan yung papalitan natin. Isa-isa ko muna yung baklasin para siguradong tama yung ikakabit natin, baka kasi tumago sa loob. Magpapalit na nga rin pala tayo ng bagong spark plug, luma na rin kasi nakalagay dito para siguradong maganda manakbo lalo kapag napay-start na natin. Mukhang maganda rin naman yung sunog nito, ang problema lang nasa kabila yung kalawang, hindi yung sa part ng head. Kaya nang natanggal ko na nga pala yung luma, kinabit ko na rin tong bago, hinigpitan ko na nga palang maigi yan para siguradong hindi mag-loose connect yung kuryente. Dahil plano ko na nga pala tong mapay-start sa susunod na video, kinabit ko na nga rin pala tong carb. Bumili na nga pala ako ng bago, alanganin na kasing gamitin yung luma, puro lost thread na kasi yung jettings. Kaya kinabit ko na nga pala to dito sa manifold, tapos hinigpitan ko na yung magkabila ang tornilyo niyan. At ito na nga pala yung mga naisalpak natin na pyesa, marami pa tayong isasalpak sa susunod na video. So ito nga pala yung mga kaha na ikakabit natin sa mga susunod na video. Hindi lang natin to nasimulang ikabit dahil kailangan pa nga pala natin mag-repaint ng gas tank. Yung dating gas tank kasi nito ni Kalikasan, sobrang kalawang na nung loob. So ang ginawa ko nga pala, bumili na lang ako ng bago, kaya lang pinturahin pa rin to. So siguro bukas pipinturahan ko pa to, tapos ilalagay natin dito. Saka ako ilalagay yung harness para tuloy-tuloy na tayo makapagkabit nitong kaha. So ayun, pansamantala dito muna nagtatapos itong Day 6 nito ni Project Kalikasan, pero nga bago natin tutuluyan tapusin, mag-update ulit tayo para dun sa ipapamana ko sa inyo na Suzuki SkyDrive 125. So sa walang ipon dyan, pero gusto mo magkaroon ng sarili mong motor, basic lang yung gagawin mo, check mo lang dito sa baba kung paano, right? So ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na laro na dapat i-download nyo at mag-register kayo, yun nga, para magkaroon kayo ng chance na mapamanaan ko ng binuo ko na Suzuki SkyDrive 125. So ito nga pala yung Amber game. Kung bago lang kayo dito, i-click mo lang tong register, tapos ilagay mo lang dito yung mobile number mo, password, verification code. So kapag okay na lahat yan, punta na kayo dito sa login kapag may account na kayo. Tapos ito na yung makikita nyo yung pinaka homepage nitong Amber game. Kung naghahanap kayo ng legit na paglilibangan, ito napakaraming laro rito, hindi kayo magsasawa. Ayan, meron sila rito Golden Empire, Tong It's Go, Super Ace, Mythical Animal, Mines at napakarami pang iba. So hindi ko na iisa-isahin na, pero kung gusto nyo maglaro, ayan, pumili na lang kayo ng lalaroin nyo. Sa mga gusto maglagay ng pondo rito, napaka-basic lang din ang gagawin nyo. I-click mo lang tong baba sa wallet. So ayan nga, pipili ka lang kung magkanong pondo yung gusto mong ilagay dito sa Amber game. So ito nga pala yung madalas na nilalaro ko rito, itong Dragon vs Tiger. Ipapakita ko sa inyo kung paano. Ayan, napaka-basic lang laruin nito. Pipili ka lang kung Dragon or Tiger. Tapos dito ka pipili kung magkano yung gusto mo itaya. So pwede kang tumaya rito ng piso. Subok tayo ng piso dito sa Dragon. Matik yan kapag mas mataas na barahin Dragon, mananalo tayo dyan. Dito papasok sa coins natin sa baba. So ayan na, Dragon 3, 2 yung Tiger. So obvious mas mataas yung 3, kaya panalo tayo ng halos piso, 0.95. So ganun lang, di ba? Kung naghanap kayo ng paglilibangan, ayan, napakadali lang tumama dyan dahil dalawa lang pagpipilian nyo. Tapos kung sakali na medyo malaki na yung tinama nyo at pumaldo na kayo, syempre pinakamaganda dyan ay ilabas nyo agad. Pindutin mo lang tong withdraw dito sa baba. Tapos dito may ilalagay kung magkano yung gusto mong i-out. So ulitin ko sa mga nag-register dito sa Amber game, ilapag nyo lang sa baba yung SS, katunayan na tapos na kayo mag-reg. Tapos abang lang kayo sa live natin this coming December 29, right?